everyone! Kamusta po kayong lahat? At maraming pong salamat sa lahat ng mga nagsusupport, nagla-likes, nag-aabang at nagsishare sa aking lahat ng mga content. Shoutout po sa inyong lahat. Saan man po kayo ng panig ng mundo, maraming pong salamat. Sa lahat ng mga nag-aabang ng aking spoken, hugot at mga story. Everyone, naririto na po ang aking kasunod na story about sa aking pangarap. Kay James at kay Sandra. Ang pangarap niya kung maaabot pa or hindi niya maaabot at siya ay mai-inlove sa isang lalaki. Marami hong twist na mangyayari sa story ni Sandra at ni James. Ano nga ba talaga? Ang nakaraan nakilala ni Sandra si James sa club. Ngunit nagkahiwalay sila dahil mas pinili ni Sandra na lumayo sa kanyang pamilya upang makamit ang kanyang pangarap. Hanggang nakarating si Sandra sa Maynila, naghanap ng trabaho. Ngunit mailap sa kanya ang lahat. At muli, silang nagkatagpo ni James. Guys, ito na po ang aking kasunod sa story ng aking pangarap. Abangan po nyo ang sunod-sunod na story ni Sandra. Ano nga bang twist na mangyayari sa kanyang buhay? Ang twist sa love life niya, sila ba o magkakahiwalay? Or magiging buo ang lahat ng kanyang pangarap? Nalalapit na ang pagtatapos ni Sandra. Ngunit may ginawang sorpresa sa James para sa dalaga. Sandra, mag-base ka, aalis tayo. At may ibinigay si James sa dalaga. Ito'y sukat na sukat sa dalaga. Tulala na sumunod na lamang ito sa binata na walang imik. At kitang-kita sa mukha ni James ang ginawi nito. Natatawa na lamang sa kanya ang kinikilos. Hanggang umalis na ang mga ito sa kanilang pupuntahan. At di inaasahan ni Sandra ang kanilang pupuntahan kundi ang kanilang lugar. Bakit dito? Dahil ito papunta sa aming lugar. Ayon sa isip ni Sandra, ngunit di na ito nagtanong. Ilang taon na nga ba itong di nakakabalik? At ilang taon na rin ba itong di nakikita ang kanyang ina at mga kapatid? Hanggang nagpatuloy sa pagmamaneho si James. Ngunit bakit papunta ito sa amin? Nasabi sa sarili ni Sandra. Ngunit hindi pa rin ito kumikibo upang tanungin ang binata. Hanggang sumapit ito sa lugar nila. Ang laking gulat nito sapagkat asan ang aming tirahan dito, bakit ibang bahay na ang nakatayo sa dati naming kinatitirikan na bahay? At huminto sa kanilang sinasakyan sa mismong kinatitirikan ng kanilang bahay. At pinuksan ni James ang kanyang pintuan ng kanyang kinauupuan. Hanggang di na nakatiis si Sandra sa kanyang nakikita. Sir James, bakit tayo naririto? Hindi kumibo si James kundi isang napakatamis na ngiti ang ginanti nito sa kanya. Inalalayan ng binata si Sandra patungo sa dati nitong tinitirhan. Sir, ano po bang gagawin natin dito? Wala na ang dati naming tinitirhan dito. Halika Sandra, pumasok ka. Pantutot itong sumunod sa binata. Ngunit nagpatuloy itong naglalakad. At ang binata, diretso lang ito sa loob ng bahay. Sanay na sanay kung titingnan mo ang mga kilos nito. Hanggang isang boses ang kanyang narinig. Anak, kumusta ka na? Walang imig at nakatulala si Sandra sa kanyang kinatatayuan. Na habang dumadaloy ang kanyang mga luha,
Ilang taon nga bang di ko narinig ang boses ni Mama? At ilang taon na ba ang di ko nakikita at nayakap itong matagal ng panahon na? At tuloy-tuloy sa pagpatak ng mga luha ng dalaga. Ngayon niya na-realize, miss na niya ito ng sobra. At walang ibang lumalabas sa kanyang bibig ay, Mama, anong ginagawa niyo dito? Pahigping tanong nito sa kanya. Anak, ito na ang bahay natin simula nang umalis ka. Maraming nangyari. Paano pong nangyari sa atin ito? Anak, dahil kay James. Siya ang tumulong sa amin habang wala ka. At nasabi na ni James sa amin ang lahat-lahat. Hindi nakikibo si Sandra sa kanyang narinig mula sa ina. Hindi nito alam paano at anong nangyari talaga. Patuloy ang pagpatak ng mga luha ni Sandra sa kaligayahan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa buhay niya. Diyos ko, di ko alam anong nagawa kong kabutihan upang ibigay mo ang ganitong pagpapala. Ano man hirap ang naranasan ko, hindi mo ako pinabayaan. Nananatili ka sa akin hanggang maabot ko ang aking mga pangarap. At ibinigay mo ang taong naging daan upang maabot ko ang aking pangarap. At lumipas sa mga oras at ang saya-saya ni Sandra. Kulitan, harutan, walang tigil sa pagtawa ang bawat isa. At si James nakamasid lamang sa mga ito at kitang-kita dito ang kaligayahan. Ang tanging nasabi nito sa sarili ay, ito na ang tamang oras upang malaman na ni Sandra ang kanyang nararamdaman. Hanggang nakauwi na sila sa pundo. Ngunit kagaya ng dati, wala pa rin silang kibuan sa sasakyan. Kunti ang mga ngiti na animo, ito ang nagsasalita para sa kanila. Halos sabay-sabay sila nagkakatinginan na para pang mga teenager. At ngayon nga, nasa kondo na sila ni James. Ngayon pa rin ang bawat reaksyon nila sa bawat isa't isa. Ngunit hindi na nakatiis si Sandra at ang sabi ng binata, Sir James, alam kong hindi sapat ang mga salita ko upang ikaw ay pasalamatan. Napakabuti ng puso mo. Kasabay ng pagbalong ng luha ni Sandra sa sobrang kaligayahan. Sa mga katuparan ng kanyang pinapangarap. Isang matipid na ngiti ang ginanti ng binata sa dalaga. At kasabay na sabi ng binata sa dalaga, halika nga at umupo ka sa tabi ko. Alinsunod na atubili si Sandra sa binata. Sandra, simula ngayon, James na lamang ang iyong itatawag sa akin. Tulala si Sandra sa sinabi ng binata, ngunit hindi na ito umangal pa. Ilang araw na lamang ay makakamit mo na ang iyong pangarap. Nakahanda na ang trabahong naghihintay para sa iyo. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Sandra sa mga narinig mula kay James. Hindi nakatiis ang binata sa nakikita sa dalaga at niyakap niya ito. At kumanti si Sandra sa ginaway ni James sa kanya. At kasabay ng sabi nito, hindi ko alam ano bang nagawa kong kabutihan sa iyo, bakit tinutulungan mo ako? Bakit ibinibigay mo ang lahat-lahat ng ito? At kasabay ng pag-ibig ni Sandra sa kanyang nararamdaman.
hanggang kumawala na ito sa binata. Ngunit isang pagdampi ng mga palad ni James sa kanyang mukha upang pahiri ng mga luha sa kanyang mga mata. Tumahan ka na, okay? Deserve mo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Kaya simula ngayon, magbabago na ang buhay mo kasama ang iyong pamilya at magiging masaya ka na kasama ako. Mas lalong naguguluhan ang dalaga mula kay James. Ngunit hindi na ito muling nagtanong ano ba talagang ibig sabihin ng binata sa sinabi. Hanggang sumapit na ang araw ng kanyang pagtatapos. Napakasimple ni Sandra. Suot nitong regalo ni James. Ngunit makikita mo ang itinatago ang kanyang kagandahan. At isang ngiti sa mga labi ni James ang hindi maitatanggi sa kanyang nararamdaman. Hanggang naroon na sila sa pagdiriwang. Masayang masaya si Sandra sapagkat kasama niya ang kanyang pamilya. At ang lalaking nilihim itong iniibig. Proud na proud ang kanyang mama sa nakamit nitong tagumpay sa kanyang pangarap. Nagtapos si Sandra bilang isang summa cum laude. At si James ang kasama nito sa pagtanggap ng karangalan. Halos parang nasa alapap ang nararamdaman ng kaligayahan. Lalo na nasa tabi niya ang lalaking iniibig ng palihim. At isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa dalaga. Hanggang nag-celebrate na sila ng kanyang pamilya at si James sa natanggap na tagumpay ng dalaga. Ang saya-saya ng bawat isa sa kanila. Hanggang nakauwi na sila sa kanilang tirahan. At ang dalawa ay nagtuloy na sa kundo at nagpatuloy sa pagdiriwang. Nagpa-deliver ng food si James at maiinom. Ang tuwanan at kulitan, harutan ng dalawa ay akala mo wala ng katapusan. Ngunit biglang natahimik ang binata. At nakatitig na lamang ito sa dalaga. At ang sabi ng binata sa dalaga, Sandra, hindi ko alam paano nagsimula at kailan. Ngunit hindi kaila sa iyo ang bawat kilos ko.